ituturo ko naman sa iyo ngayon kung paano nga ba kino-compute yung phi reduction factor. Kasi 'di ba nag-iiba-iba 'yan? Merong 0.65, merong 0.9. Dito ko isasabihin sa iyo kung paano nga ba 'yun kinukuha at saan nanggaling 'yun. Meron dito sa taas, pakita ko lang sa iyo na kapag balance condition, ang strain mo ay Fy over Es. Kapag compression controlled naman, ang strain ng bakal mo 0.002. Tapos ito, sa maximum, alam mo na yan, 0.004. Tapos sa transition region, ang strain mo dyan, Fs over Es. Tapos dito naman sa tension controlled, alam mo na din to 0.005. Ngayon, punta tayo sa code na sabi doon kasi, yung reduction factor phi, ano lang siya, dapat 0.65 to 0.9. Ito, pakita ko lang sa inyo saglit. Ito yon. Sabi dito, kapag ang reduction factor ay para sa moment, axial force, or combined moment and axial force, diba kapag beam moment yan? So, ang phi natin dyan, sabi, 0.65 to 0.9. Okay. Sa baba lang niya ng onte, malalaman natin na yung 0.65 pala, ito, sa other, ay para sa compression controlled. Okay? Tapos, yung 0.9 na reduction factor, para naman siya sa tension controlled. Okay, gets yun ha? Kapag 0.65, compression controlled. Kapag 0.9, tension controlled. Sige, balik tayo dun sa ano. Isulat ko nga lang muna dito. 0.65. Kunyari dito yung graph ng phi natin. As ito, 0.9. Yan. Diyan naglalaro yung ano natin. Sabi, kapag 0.65, ayan, nasa compression controlled ka daw. Sulat ko na yun dito, compression controlled. Tapos, kapag nasa 0.9 ka naman daw, babahin ko lang to Ayan. Nasa, ano ka na? Nasaan? Saan nga ulit yan? Sa tension controlled. Tama. Tama ba? Tama yun. Tension controlled. Okay. Ngayon, itong compression controlled, dito kasi, di ba, ang ano niyan, ang strain niyan 0.002. Dito naman, ang kasunod kasi niyan, yung balance condition. So ito, Es is equal to Fs. Sorry, balance condition, di ba? Yung kasunod niyan. So Ey E sub y equals to Fy over Es. Tapos, sa tension controlled naman, dito banda, yan, 0.005 daw yan. 0.005. Yan. Lagyan lang natin ng Es to. Es. Tapos, move ko lang ng onte. Yan, ganyan. Kung yan yung hanapin naman natin kung ano yung value nitong nasa gitna na to. Ayan. Yan, linyahan ko na lang. Tapos, move ko siguro to na onte. Yan, ano bang value niyan? Ito, kunyari, any point dito sa line na yan. Kunyari, dito, yan. Kunin natin yung line na yan. Anong value ng phi na yan? Yan. Anong value niyan? Yan yung hanapin natin. Dito sa transition region, yan kasi yun yung line na pataas na yan, transition region yan. Itong pataas na island, transition region. So, yung Es dyan, or yung strain ng bakal, ay equal daw sa Fs over Es. Yan. So, meron na tayo mga value. Ang napapansin nyo, pwede tayo ayan ratio and proportion. Diba itong side na to, gawin ko na nga lang blue. Diba itong side na to, ano yan, 0.9 minus 0.65. 0.25 na lang yan, diba?
Ayan. Tapos itong side na ito, phi minus 0.65, di ba? Kasi itong side na to 0.65 yan eh. Ito lang yung gusto natin, malaman. So, phi minus 0.65. Mag-ratio and proportion na tayo. Lagyan natin dito. By ratio and proportion, yung phi minus 0.65 all over uh, ES or epsilon S minus epsilon Y. Yan. Epsilon Y. Ito yan yung epsilon S minus epsilon Y. Bakit ko minus yan? Kasi ito yung buong epsilon S. Yan. Tapos gusto ko hanggang dito lang. Hanggang dyan lang. So, ibabawas ko etong part na to. Yan yung epsilon Y, di ba? Continue na tayo. Equal sa 0.25 over ilan yan? Ganun ulit, gaya ng ginawa natin sa kabila. 0.005 minus epsilon Y. Yan. Ano na natin yan? I-simplify natin. Phi is equal to 0.25 tapos itong side na to, i-multiply lang natin papunta dito. Delete ko lang para hindi magulo. Epsilon S minus epsilon Y. Tapos, copy lang natin yung isa. Minus epsilon Y. Di ba meron pa tayong 0.65 dito? I-add lang natin both sides para maging ganito. Yan. Yan na yung formula natin ng phi. Yan. Kung makikita nyo, tandaan nyo yan kung titignan natin sa code, parehas lang yung nakuha nating formula. Ayan kapag nasa transition region, ito yung formula nyo. 0.65 plus 0.25, ganyan. Diba? Parehas lang. Ngayon, hindi naman tayo nagko-compute ng epsilon S, epsilon Y, di ba? Ang kino-compute natin pag nagde-design o kaya analysis ay yung Fs o kaya Fy, di ba? Tama ba? Tama. So, palitan natin yung mga epsilon S tsaka epsilon Y ng Fy tsaka Fs para mas madali natin substitute. Diba? Tama? Okay, palitan natin. Alam natin na yung epsilon S sa transition region ay Fs over Es. Tama? Tama. Tapos yung epsilon Y, yan yung yielding point. Ang katumbas niya ay Fy over Es. Yan yung balance O diba? Mapapalitan na natin yung phi. Sige, palitan natin. Phi is equal to 0.65 plus 0.25. Lagay tayo ng mahaba. Tapos yung Es, palitan natin Fs over Es minus epsilon Y. Fy over Es. Tapos, ito mo ng epsilon Y ulit. Fy over Es. Paano naman yung 0.005? Ano ba katumbas niyan? Di ba yung Es, ang katumbas niya ay Fy over, or Fs, kung ayaw mo Fy, pwede naman kahit over Es. Ano ba yung elasticity of modulus? Or modulus of elasticity ng bakal? Yung Es. Di ba yung Es, dito na lalagay Es is equal to 200,000. Diba? 200,000 MPa. Sige, palitan natin yan. Es daw, yun yung 0.005. 0.005 Fy over 200,000. Makukuha natin yung Fy dyan. Calculate nyo na lang. Ang makukuha nyo dyan, 1,000. Lagay ko na yan dito, 1,000. 1,000 over, syempre may Es pa yan. Kasi pinalitan lang naman natin yung epsilon, yung 0.005 ito, di ba epsilon S yan? Ibig sabihin, ito pa rin yung formula niya. Okay, palitan lang natin. Paano mapapansin mo dyan? Baba ko na nga lang na unti. Mapapansin mo dyan, mayroong mga Es sa denominator. Pwede mong ilabas yan, tapos i-divide mo sila, maka-cancel out. So, ang magiging
magiging sagot pala, yung fee, equivalent lang pala sa ganito. Plus 0.25 multiplied by Fs minus Fy all over 1,000 minus Fy. Yan. Ito ngayon yung reduction factor mo sa transition region. Yan. Yan yung ginagamit natin kapag transition region. Eh bakit kapag maximum condition, diba natatandaan nyo tong maximum condition, ang ginamit natin dyan, P is equal to 0.65 plus 0.25 800 minus Fy 1,000 minus Fy. Bakit naging 800? Kasi nasa maximum condition tayo. 'Di ba? Kung matatandaan niyo, pag binalikan niyo yung isa pa nating pinag-aralan na yung Cmax equivalent siya sa 3 over 7D. 'Di ba? Eh ang formula ng Fs, 'di ba itong 800 na to? Fs yan, 'di ba? Ayan oh. Ito, Fs siya, 'di ba? So kung ang formula ng Fs ay 600 D minus C over C, kapag maximum condition, magiging ganito na siya. D minus 3 over 7D all over 3 over 7D. Yan. Kapag yan, sinolve nyo yan, magiging 800. O sige, prove natin. 600 times, labas ko lang yung D, tapos magiging 1 minus 3 over 7, tapos all over 3 over 7 D. Dito na lang yung D. O, cancel yung D, di ba? O, pwede mo na i-calculator yan. Ang lalabas dyan, 800 MPa. Yan. Yan yung lalabas. Kaya pag maximum condition, 800 ang ginagamit natin dito sa Fs. Tama. Ito last na iano ko sa'yo na palatandaan. Kapag ang Fs mo ay mas mataas sa 1,000 MPa, ang nakompute mo ang fee mo dyan, 0.9. Yan. Kasi ano yan ang epsilon S mo dyan, 0.005 na pataas. Ibig sabihin, nasa tension controlled ka na. Kapag naman, equal yan or equal. Kapag naman yung Fs mo, mas mababa sa 1,000 MPa, ibig sabihin, nasa transition region ka. May formula ngayon yung fee mo. Lagay mo dyan, formula. Dapat, tandaan mo na yung formula na yan. Madali lang naman Ito lang yun Ayan Tapos, kapag yung Fs mo ay 800, dito pa rin magfo-fall yan. Diyan pa rin siya magfo-fall. Yan. Bakit? Kasi pag pinalitan mo lang naman na 800 to, yun pa rin yung lalabas. Kasi pinalitan mo lang. Tapos kapag ang Fs mo naman, mas mababa, less than 400 MPa, matik na yan. Ang gagamitin mo, 0.65. Kasi kapag tinry mo yan dito, ito, pinalitan mo ng 400 tong Fs na to, ang magiging fee mo, 0.65. Kapag binabaan mo pa to, kunyari ginawa mong 300 yung Fs, mas mababa na sa 0.65. Di ba ang sabi sa code hanggang 0.65 lang? 0.65 papunta sa 0.90. So ito lang yung tatandaan mo dyan. Kapag ang Fs mo, may nakuha ka ng value, ito lang yung tatandaan mo. Ayan. Tinuro ko lang sa iyo kung paano nakuha yung reduction factor fee base doon sa mga diagram.